Okay, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, sit down. Thank you po, sir. Okay, anong applyan mo? Applying for shipfitter, sir. Si Peter, ilang years na nagbabarko? Wala pa po. Land-based po experience. Landbase. Shipyard experience. Shipyard, ilang years sa shipyard? Isang taon po, sir. Isang taon. Pero nung natapos mo na, course. Natapos po ko, sir, ng sa TESDA Metal and Fabrication Technology. 3 year. Oy, 3 years. Diploma po, sir. Diploma. Ayos ah. Opo. Ano ka ba doon sa may Surigao del Sur o Agusan del Sur? Agusan del Sur po, sir. Okay, sa Asat. Yes, sir. Oh, shout out pala. Babatiin pala natin ang bago tayo babatiin muna natin yung ating mga viewer, subscriber, no? At sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, no? Sa lahat ng gusto magsiman, magpiter, ito na, punta na kayo dito sa Butuan City, the first training center nag-offer ng bundle training course. So nandito si Sir ngayon. Uy, galit yung dragon ko Galit. Oo, wag may na maingay. Ano man? Gawas ka? Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa ibang bansa ng mga natin diyan sa Middle East. Nako, nagagalit na, ibaba siguro. Okay, so applying position, Peter. Peter po, sir. Okay, ano ba yung tinatawag na hot work? Mga po, sir. Gaya ng welding works, Welding, ano pa? grinding, Gas gas cutting, hot work. Okay, so ayos 3 years yan sa iyo, metal engineering fabrication technology po, sir. technology. Puro ismaw lang lahat. Wala kayong Jimaw? May Jimaw, may Jitaw. Uy, ayos So swerte itong nito, makakuha sa ating aspirant Peter, no? Galing shipyard si Sir. Okay. Okay, describe mo na yourself. My name is Roy Junior, 23 years of age. 23? 23 po, sir. Okay. From province of Agusan del Sur. And single. And I apply for shipfitter on your company po, sir. Okay. Ilang kayo magkapatid? 3 po, sir. Pangilan ka? Pangalawa. Anong trabaho ni Father? Farmer po. Farm. Anong niyo doon? Palayan? Palayan po, sir. Palayan? Ilang hektarya ba? Isa. Okay, so ang trabaho sa barko nowhere, no? Yes, sir. Ang trabaho sa barko is pag-fitter kayo all around. Marunong kayo sa magtorno, marunong kayo mag-welding, marunong kayo mag-pipe fitting, marunong kayo mag-plumbing. All around kayo doon, magbaklas kayo ng makina. So hindi ka ba mahilo sa Kaya mo kayo yung alon? Kaya, sir. Kasi ganun-ganon yung barko. No? Maalon. So, ano ba yung tinatawag na 6G position na pipe? Anong klaseng position yan? Yan, sir. 45 degree. Oh, 6G. Naka-incline. Tapos fixed position yan. Fix po, sir. So, ano ang klaseng pipe na doon sa experience mo? Gano'ng kalaki yung na in situ is nyo? Yung sa in situ, gano'ng kalaki yung pipe na yun? Schedule 80 po, sir. Oh, ang diameter. Yung laki, inside diameter ng pipe. 4 inches, 6 inches. 6 po, sir. 6 inches. Okay, so marunong ka magbasa nitong metrosan. Yes po. O, sukatin mo nga tong haba na tong Hanapin mo na lang yung 308 millimeter. 308 millimeter. Ito po, sir. Okay, very good. So marunong ka sa machining, meron kang machining background. Opo, sir. Okay. So ito to? Tool bit hasa ng yung klaseng trade yan? Acme po, sir. Acme, ilang degrees yung nito? 29 degree. 29 degrees yung hasa, tool bit. Ayos Ito, so, yung
Outside trade, ah. Kasi sa barko, kailangan kayo magturno, marunong kayo mag-trading, marunong din kayo sa inside, no? Ha? Ilang degrees ba yung bibil ng toll bit mo pag ganito? Ilang degrees? Saan Ito. po, sir? Itong bit trade, ilang degrees yan? B-trade 60, sir. 60. Okay, very good. Michael De Lumpinis pala to. Ayos to si Michael pala. Ang ganda ng ni Michael ah. So ito yung inside trade. No? Opo. Inside trade. So anong PPE sa pag nag-welding ka, hot work? PPE Sir. gagamitin mo. PPE. Gloves. Ah, ano Welding pa? gloves. Welding apron. Welding apron, Tsaka welding mask. welding mask, Pwede yung gas mask. dust mask at saka yung respirator. Opo, sir. Ah? Sisigarilyo ka ba? Hindi po, sir. Siyabo? Hindi. Wala? Wala. Okay, good. Yung safety naman sa pag ikaw ay nagtuturno, pwede ka ba mag-wear ng guantes? Hindi po, sir. Sing-sing, itong sing-sing. Hindi, bawal. Wala, bawal. Okay, kailangan nakatuck-in yung mo. Opo, sir. No? Kasi kakainin yan doon sa na yan. No? Kita mo yung sa lithium natin ng safety lithium natin sa basic machining. Yes po. Okay, susukatin mo nga itong ito. Oh, sukatin mo yan. Ilang millimeter yan? Shout out sa ating mga viewer, subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa ibang bansa, no? Saan kayong bansa ngayon? Shout out sa ating mga kababayang Pilipino. Masiman, ilan? 12 po, sir. 12 mm. 12 yun. Okay, ayos. So, anong importante sa trabaho, Mr. Noer? Safety po, sir. Safety. Saka ano pa? Safety tsaka mga permit. Permit, no? Tapos, yung mga kasamaan mo, pag mga pangit ang attitude, anong gagawin mo? Mga pangit mga attitude nila, bago kang sampa, dinadaon man kanila dahil baguhang Peter. Ayan lang, sir. Hayaan mo lang. Ayan lang. Kailangan mahaba ang pasensya kasi kung pwede pang masukat yung pasensya mo, dapat mga 500 meters. No? Opo. Tsaka, paano mo i-handle yung lungkot, problema? Ano man, 1 month kayo magbibiyahe, walang dagat, walang komunikasyon. Anong gagawin mo pag nalungkot ka? Yan, sir. Patingin-tingin lang sa labas. Patingin-tingin sa gawas. Kanta-kanta. Eh, paggabi, Tulog naman, sir. tulog. Minom ka ba? Konti po. Mga gaano karami? Kunti. Mga isang kahon? Isang baso siguro, sir. Isang baso? Ano bang religion mo? Katolik po. Catholic. Okay. So, kailangan, yung mahaba ang pasensya mo, no? Opo. Pag ma-homesick ka doon, isipin mo yung plan ng family mo, future, ha? Kasi ang nakasalalay pala dito, yung future mo, no? Kinabukasan ng family mo, no? Saka yung magiging mga kapatid mo, no? Mayroon ka bang kapatid pa nag-aral? Meron pa po. Bunso po na. Bunso. Yung isa, panganay. Nagtuturo na po. Anong teacher? Teacher po. Saan? Private. Saan? Diyan lang po sa Ampayon. Ano pa yun? Itong natin, pwede mag-apply ito. Ha? Yan siya yung cameraman natin, si Jan. Board passer yan. Swerte tayo na mayroon tayong trainer na board passer. Okay. So, pag umpisa kayo, first timer kayo, kailangan wag kayo muna mamili ng sahod. Opo, Ha? sir. Kasi hindi man na yan. Siyempre, saka na kayo mag-ask ng sahod kung mga experienceado na kayo. No? Opo. Pag wala pang experience, muna? Kumbaga, experience, kukuha mo na ka ng experience. No? So, yun lang sa barko. Kailangan pakisama ka, trabaho, teamwork talaga. Trabaho sa barko, teamwork, no? Pakisama. Pag sinabi overtime, overtime, no? Minsan, alanganing oras, tawagin ka, gisingin ka, ha? Walang reklamo. Opo, Ha? sir. Walang reklamo. Kasi yan, kumbaga trabaho, kaya ka nagpunta sa barko dahil sa trabaho, no?
Tsaka mahalin mo talaga yung trabaho, no? Kasi mas mahirap pag walang trabaho. Kahit gaano man kalaki ang sahod, kaliit, kailangan i-love mo yung trabaho mo. Kasi yun yung bubuhay sa family mo, no? Yan yung magbibigay ng magandang kinabukasan sa iyo at saka yung sa ano mo, sa mga anak mo someday, family mo, no? So, hindi lang sa engine department yung ano mo, trabaho, kailangan kasama rin sa DIC, no? Sa engine department, maingay yan, mainit. Kailangan meron kayong tumbler, ganyan, water, ano palagi, no? Tapos, pag halimbawa, extra na kayo, huwag kayong magmatigas sa magmayabang sa agency. Kailangan humble pa rin, no? Hindi pwede na, pag pinapareport kayo, report. Ganyan yan, no? So, yung mga kaibigan mo, hindi sila nag-ano, alam ba nila na magsiman ka? Yung iba po, sir. Yung iba, alam nila. Yung iba, hindi. Ayaw, hindi sila maniwala. Siguro. Oo, kailangan ano dyan. Okay, so kailangan, ilang taon ka ngayon? 23? 23 po. So, dapat mga, pag edad mo, makasampa ka this year or next year. So, maka 15 years, dapat may target ka, 10 years o maximum 15 years. Kasi, pagod, pag maglagpas ka na ng 15 years, pagod na yan. Ang hina ng katawan mo dahil sa init doon, bugbog sarado ang trabaho. So, maganda, makasampa ka ngayon, 23 or 24. This year, dapat makasampa ka. Or, halimbawa, February, January, February. Tapos, 20 years, 43 pa lang. Retiro na kaagad, makabili ka na ng maraming ano doon sa inyo, farm. Malaki ba yung lupa nyo doon? Okay lang po. Mga ilang hektarya ba? Yung palayan namin, sir, mga 1 hektarya. Sa hektarya. Tapos yung hindi pala yan, Mga kalahati po. kalating hektarya. Okay. Alam na ng papa mo na, mama mo na matapos ka na? Opo, alam nila, sir. Okay. So yun yun ano, Nomer. Kailangan mahalin mo yung trabaho mo doon sa barko. Tapos magkasamahan mo, teamwork, no? Magalang kayo doon sa mga kasamahan mo, opisyal. Opo, sir. Lalo na pag may mga istrikto, mga puti, ha? Pag napagalitan kayo, huwag kayong magdamdam, huwag kayong ano, kasama yan sa kontrata. Kasi minsan magdamdam hindi na nagtatrabaho. Hindi yan. Kasi pag napagalitan tayo, yun, ibig sabihin, love tayo ng ano natin, ng kasamahan natin or yung opisyal kasi ayaw niya na mamali tayo. No? Hindi naman tayo perfecto, pero at least, pagkatapos mo ng napagalitan ka, huwag kang mag-ano, kasi ang mga puti kasi, ano yan, pag napagalitan ka ngayon, maya wala na yan. Hindi kagaya sa Pilipino, may mga Pilipino, napagalitan ka, ano yan. No? So yan ang mga ano doon sa barko. Kailangan ugali. Tapos mapagkain. Huwag kayo magreklamo ha. Opo, sir. Ano yung pagkain dyan? Kainin. Kasi maswerte tayo. Libre yan. No? Ang gastos mo doon sa barko, toothpaste lang at saka shampoo. Yan ang gastos mo doon. No? Saka magdala ka ng mga extra t-shirt. Ng mga pangtrabaho na ano. Tapos pang-flight. No? Jacket. Dala kayo ng paracetamol, alaksan, yung salumpas. Kasi, ano yan, sakit yung katawan mo, o salumpasan mo, or ano mo ng omega. No? Sabagay, bata pa kayo eh. Wala pa yan. No? So, pag may pira ka na, kailangan i-plaster mo sa maayos. Ha? Opo. Hindi yung puro lakwat sa barkada, pag uwi mo, magpapainom, huwag na yan. Ha? Wala nang painom-inom sa mga barkada mo. Kasi, yung hirap ng buhay. Pag training mo dito, wala nga silang binigay na piso. Tapos, pag maka-abroad ka na, puro painom na, wala. Hindi ganyan. No? Importante, safety. No? Ano ba yung tinatawag na entry permit? Close entry permit. Sa mga, ano yan? Sir, sa mga Tangki. Sa mga tank, ha? Tandaan mo yan, pag huwag kayong papasok sa loob ng tangki. Pag hindi gas free, pag hindi naka-ventilation, kailangan ang oxygen, i-check yan, at least 21%. Tandaan mo yan. Tapos yung working at height, no?
2 meters above, dapat meron na kayong pole safety harness. No? Si-hook up mo yan doon sa strongest point, no? Lalo na maakyat-akyat kayo ng mga crane or doon sa formas. Kailangan nakaano talaga kayo, tapos helmet. Pag lumabas kayo sa deck, ibig sabihin yung deck, yung sa itaas ng barko dyan, mag-helmet na kayo, ha? Okay. Ugaliin nyo talaga yan. Tapos sa engine naman, air protector. Ano pa ba? So sa sahod naman, ang fitter sahod, mag-umpisa ka sa pag full-fledged fitter ka na, mga 1,700 up to 2,500 US dollar. Pag nasa offshore ka, sumasahod ka doon ng mga 4,500 up to 7,500 US dollar. Lalo na pag mechanic na yung ano mo, applyan, no? Tapos pag makailang years ka doon, gusto mo mag-Australia, o balik ka dito uli. Ha? Ilang years from now, gusto ka mag-Australia, mga edad ka ng mga 28 or 30. O sir, Australia na ako. O di at least balik ka dito para matulungan kita. Kasi meron tayong contact sa Australia ng mga agency. Ayan yung advantage sa atin dito. Shout out pala sa gustong mag-Australia, yung IPCAW fabricator at saka light and heavy mechanic, automotive mechanic, no? Kailangan ko ng mga mekaniko bound for Australia at saka IPCAW fabricator, at least 3 to 5 years experience, no? Okay, Nomer. So uwi ka na ngayon doon o di pa? Na ano na ba yung ano nito diyan? Wala pa. Okay, so bukas dito ka muna matulog. Bukas pa ako, sir. Oh. Ayos dito, no? Okay, so good luck, ha? Thank you po, sir. Good luck. May yung handout mo, dadalhin mo yung handout mo doon sa inyo, ha? Okay, yung ano. No? Thank you. Si ano naman sunod. Thank you po, sir. Okay, welcome. Oh, sa yun yung ano natin, short initial interview. Ilang minutes sa bayan diyan? Okay, ayos na yan. I-stop mo muna.